Sa mga nagdaang kabanata ay nasabi na nga lang ni Li Yunfei na kagaya ka pa din ng dati, na para mapatay lang ang iyong kalaban ay wala kang pakialam sa iyong sariling katawan. Sinabihan naman siya ni Xiao Chen na dahil sa kapangyarihan ay nawala ka sa iyong sarili. Iniangat ni Xiao Chen ang kanyang kamay habang naglalabas ito ng aura. Sinabihan din niya si Li Yunfei na ito na ang huling suntok. Kahit na may life ball ka pa ay hindi mo makakayanan ang huling suntok na ito. Hindi naman nabahala si Li Yunfei sa sinabi ni Xiao Chen habang kanyang pinagmamasdan ang kanyang senior brother. Napangiti din siya at kanyang sinabi na sa wakas ay dumating na ang sandaling ito. Matapos din siyang magsalita ay agad na ipinikit niya ang kanyang mata senyales na tinatanggap niya ang hatol ng kanyang senior brother. Muli ding nagsalita ang ating bida na dito na ito matatapos Li Yunfei. Ngunit sa hindi inaasahan, bago pa man niya mapakawala ng kanyang atake ay biglang may puwersang bumulusok sa kanila. Kaya naman napalingon ang dalawa sa itaas nang may gulat sa kanilang mga mukha. Sa puntong ito ay nakalapit na ang young master ng tagalabas ng domain, sinigawan din niya ang dalawa na sa wakas ay natagpuan niya na ang mga ito. Hindi na din siya nag-aksaya ng oras at agad na inihanda niya ang kanyang atake habang kanyang sinasabi na mamamatay na ang dalawa. Nang maramdaman ni Xiao Chen ang lakas nito ay nasabi na lang niya na ang kapangyarihang ito ay mas malakas pa kaysa sa dating White Bone Dragon. Agad din siyang gumawa ng kanyang barrier upang hindi tamaan sa atake ng young master. Nang sandaling tumama ang atake ng young master sa barrier ng ating bida ay kanyang nasabi na sobrang makapangyarihan ang atakeng ito. Habang si Li Yunfei naman ay nanggagalaiti sa halimaw na ito kaya't kanyang minura ang extraterrestrial na nilalang. Napaisip naman si Xiao Chen na kung itinatago ba ni Li Yunfei ang kanyang sarili sa likod ng mga nangyayaring ito. Ngunit napatigil naman siya sa kanyang pag-iisip nang sinabi ni Li Yunfei sa kanya na senior brother, kakalkulahin muna nila ang sama ng loob sa pagitan mo at sa kanya mamaya. Dahil ang prioridad ay ang magtulungan sila upang maitaboy ang mga extraterrestrial na nilalang na ito. Sinabihan din niya si Xiao Chen na haharangin niya ang atake nito. At magmadaling umatake, dahil ang kanyang 9-turn life and death technique ay hindi ito magtatagal sa ganito kalakas na nilalang. Naging seryoso naman ang ating bida nang marinig niya ang sinabi ni Li Yunfei. Nakumpirma din niya na may tinatago si Li Yunfei sa kanya. Agad na din siyang sumugod patungo sa young master na White Bone Dragon. At nang makalapit siya sa harapan nito ay kanyang inihanda ang kanyang atake. At ang atakeng pinakawala ng ating bida ay tinatawag niyang Shenhuang Fist. Ngunit hindi naman nabahala ang young master ng White Bone Dragon nang makita niya ang atake ng ating bida. Nagkaroon ng malakas na pagsabog sa kanyang mukha sa atake ni Xiao Chen ngunit wala naman itong naging epekto sa kanya. Samantalang tumilapon naman si Xiao Chen sa lakas ng impact ng kanyang atake. Inilalayan naman siya ni Li Yunfei upang hindi ito maging masama ang pagbagsak. Sumigaw naman ng napakalakas ang young master sa kanyang galit sa dalawa. Sinabihan din niya ang mga ito na mabuti naman at pareho kayong nandito. Samantala nagtataka naman si Xiao Chen na kung bakit hindi man lang nakagawa ng anumang pinsala ang kanyang Shenhuang Fist. Sinabi naman ni Li Yunfei na naging pabaya siya at hindi niya inaasahan na mahahanap niya agad ito. Samantala nagkaroon naman ng matinding reaksyon si Black habang kanyang pinagmamasdan ang White Bone Dragon na young master. Muli namang sinabi ni Li Yunfei kay Xiao Chen na pipigilan niya ito ng pansamantala. Ngunit bigla namang nagsalita ang White Bone Dragon young master na ngayong araw ay walang sinuman ang makakaalis. Matapos din siyang magsalita ay agad siyang gumawa ng kanyang atake gamit ang kanyang pakpak at sa lakas ng puwersa nito ay hindi ito napigilan ng tatlo. Muli din siyang naghanda ng kanyang sunod na atake. Sinabi naman ni Xiao Chen na wala silang lakas upang lumaban sa pagkakataong ito. Nang marinig naman ni Li Yunfei ang sinabi ng kanyang senior brother, ay agad na sinimulan niya na ang kanyang inihandang plano para sa mga nilalang na ito. At sa isang iglap ay nalipat sila sa bulwagan ni Li Yunfei habang ang White Bone Dragon young master naman ay nagtataka. Na kahit ang dalawa ay hindi alam ang nangyayari kaya't nasabi na lang ni Xiao Chen na kung ano ito. Sasabihan pa sana ng ating bida si Li Yunfei ngunit napatigil siya sa kanyang pagsasalita nang bigla sabihin ni Li Yunfei. Na kung may pagkakataon siyang ipaliwanag itong muli ay gagawin niya, sinabihan din niya si Xiao Chen na pipigilan niya ito para sa kanya.
Matapos din siyang magsalita ay agad niyang binigyan ng hudyat ang kanyang mga kasamahan upang simulan ang kanilang plano. Agad naman na nagsilapitan ang mga rebeltong nilalang na nasa bulwagan at pinalibutan ang White-Bone Dragon Young Master. Pagkatapos noon ay sabay-sabay nilang inactivate ang formation na kanilang inihanda. Dahil naman dito ay pansamantalang nakulong ang White-Bone Dragon Young Master. Hindi naman nabahala ang White-Bone Dragon at kanyang sinabihan ang mga nilalang na nakapalibot sa kanya na isang inabandonang anak ng isang angkan sa labas ng domain, na gusto siyang pigilan. Matapos niyang magsalita ay agad niyang inilabas ang kanyang aura upang wasakin ang formation. Nakaramdam naman ng matinding puwersa ang mga nilalang na may hawak sa formation dahil sa lakas ng White-Bone Dragon Young Master. Nagpakawala din ng malakas na atake ang White-Bone Dragon at habang nangyayari ito ay sinabihan niya ang mga nilalang na hindi nito makakaya ang isang atake niya. Nang makita naman ito ni Liyun Fei ay agad siyang kumilos at sinabi niya na hindi ito ganun kasimple. Nang makalapit siya ay agad na nagbigay ng hudyat ang mga nilalang kay Liyun Fei na simulan na nito ang pangalawa nilang plano. Pinagmadali ng nilalang si Liyun Fei na gawin na nito ang kanilang pangalawang plano. Agad naman na inilabas ni Liyun Fei ang kanyang tinatagong aura upang magawa ang kanyang formation. Kasabay nito ay agad niyang inactivate ang formation seal. Nang makita naman ito ng White-Bone Dragon ang ginagawa ni Liyun Fei ay nagtataka siya na kung ano na namang pakulo ito. Ngunit natigilan naman siya nang biglang bumagsak ang asul na aura at pumalibot ito sa kanya. Napatingin din siya sa kanyang itaas dahil may bagay na pabagsak dito. Natawa naman ang White-Bone Dragon nang maunawaan niya ang ginawa ni Liyun Fei sa kanya at sinabi niya na ang seal na ito ay hindi siya mapipigilan. Agad din siyang naghanda upang wasakin ang formation seal na ginawa ni Liyun Fei. Matapos din ang kanyang paghahanda ay agad niyang inilabas ang kanyang malakas na aura. Dahil din dito ay napasukan na lamang ng dugo si Liyun Fei dahil sa lakas ng puwersang pinapakawalan ng White-Bone Dragon. Napalingon din siya sa direksyon ng kanyang senior brother at nang makita niyang hindi pa din ito umaalis ay kanya itong sinigawan na kung ano pa ang hinihintay nito. Na kung bakit hindi na ito magmadaling umalis. Nagtataka naman si Xiao Chen na kung bakit ang kanilang ginawa ay para lang pala sa ganon. Hindi din niya maintindihan kung ano talaga ang nangyayari. Ngunit sa sandali namang ito ay malapit nang mawasak ang formation seal. Ilang sandali pa ay tuluyan na nga itong nawasak. Kaya naman natatawang sinabi ng White-Bone Dragon kay Liyun Fei na oras niya na para mawala. Agad din niyang inihanda ang kanyang atake habang nakatayo pa din si Liyun Fei. Nabahala naman dito ang mga nilalang at inutusan nila ang kanilang master na magmadaling iwasan ang atake. Ngunit nagsalita naman ang White-Bone Dragon na kung talaga bang magagawa nitong iwasan ang kanyang atake. Hindi naman makagalaw si Liyun Fei sa puntong ito at nabahala din siya dahil sa mukhang hindi maganda ang kanyang sitwasyon. Mabilis na nakalapit ang White-Bone Dragon sa kanya at agad siyang inatake nito. Sa lakas ng atake ay napatilapon si Liyun Fei dahil sa hindi niya maigalaw ang kanyang katawan. Sinabihan din siya ng White-Bone Dragon habang naghahanda ito na tanggapin muli ang kanyang kasunod na atake. Ngunit dahil sa hindi niya maigalaw ang kanyang katawan ay hindi niya na ito naiwasan kung kaya't sulong-salo niya ang malakas na pag-apak nito sa kanya ng White-Bone Dragon. Sinabihan din niya ito na sinabi niya na kanina na walang sino man ang makakaalis dito. Agad naman na kumilos ang mga nilalang upang tulungan nila ang kanilang Venerable Yun Fei. Ngunit tinawanan lang sila ng White-Bone Dragon at mapang-asar nitong sinabi na isang pulutong na mga basura. Iwinasiwas din niya ang kanyang pakpak ng malakas na dahilan upang magsitalsikan ang mga nilalang. Sa lakas din ito ay hindi naging maganda ang kanilang pagbagsak sa sahig. Sinabihan din ng isa si Liyun Fei na tumakbo na ang Venerable Yun Fei habang may oras pa. Lumapit naman ang White-Bone Dragon Young Master at mapang-asar nitong sinabi kay Liyun Fei na kung iyon na ba ang lakas nila. Dagdag pa niya habang natutuwa na ito na ang pagbagsak ng sangkatauhan. Nabahala naman si Liyun Fei dahil sa sinabi ng White-Bone Dragon. Ngunit sa kabutihang palad ay tumulong na si Xiao Chen dahil gusto niyang malaman ang nangyayari. Ikinagulat naman ito ni Liyun Fei na kung bakit hindi pa din umalis si Xiao Chen. Naghanda naman si Xiao Chen ng kanyang malakas na atake upang ilayo ito. Matapos din ang kanyang paghahanda ay agad niyang pinakawalan ang kanyang atake na hindi naman naiwasan ng White-Bone Dragon. Tumilapon ng malayo ang White-Bone Dragon sa lakas ng atake ni Xiao Chen,
Sinabihan din ng ating bida si Li Yunfei na mas mabuting ipaliwanag nito ang nangyayari. Dahil kung hindi, ay hindi niya ito hahayaang mamatay ng ganito lang. Habang dahan-dahan na tumatayo si Li Yunfei ay napasuka siya ng dugo. At sabay niyang sinabi ng nakangiti kay Xiao Chen na ikaw pa din ang tulad dating matigas ang ulo. Kanya na ding ipinaliwanag na ang White Bone Dragon na nagmula sa labas ng domain, at ang antas ng cultivation nito ay malamang na nasa itaas ng ikalimang antas ng Immortal Realm. At mayroon lamang paraan upang matagumpay na maitaboy ito ngayon. Ngunit kailangan na magtiwala ng kanyang senior brother sa kanya. Bahagya namang nainis si Xiao Chen sa sinabi ng kanyang junior brother dahil hindi madali ang sinasabi nito matapos ang ginawa sa kanya. Nagpaliwanag naman si Li Yunfei na senior brother, ayaw mong umalis mag-isa at ayaw mong magtiwala sa akin. Dagdag pa niya ng may seryosong mukha na kaya ngayon ikaw at ako ay siguradong maglalaho dito. Nang makita naman ni Xiao Chen ang seryosong mukha ni Li Yunfei ay bahagya siyang napaisip dito na mukhang hindi nagbibiro si Li Yunfei, kaya naman tinanong niya ito na kung ano ang gagawin nila. Nang marinig naman ni Li Yunfei ang tanong ng kanyang senior brother ay agad niyang inutusan ang kanyang mga nasasakupan na pansamantalang pigilan nila ang White Bone Dragon. Agad naman na lumuhad ang mga nilalang at sumang-ayon sa pinag-uutos ng kanilang Venerable Yunfei. Agad naman na gumamit ng teleportation si Li Yunfei habang nagtataka ang ating bida. Samantala sinabi ng nilalang kay Black na sumama ito sa laban nila, mabilis naman na sumang-ayon si Black dito. At agad din siyang naghanda at inilabas ang kanyang aura. Pagkatapos ay sinabihan niya ang White Bone Dragon na magsisimula na sila. Sabay-sabay silang sumugod sa White Bone Dragon upang mabigyan ng oras ang kanilang Venerable Yunfei. Samantala inilipat ang eksena sa dalawa na kung saan nakarating na ang dalawa sa bulwagan. Inutusan din ni Li Yunfei ang kanyang senior brother na ilabas nito ang kanyang trono mula sa loob ng kanyang katawan. Nagtataka naman si Xiao Chen dito ngunit upang malaman niya ito ay hinayaan niya muna ito. At dahan-dahan din na inilabas niya ang kanyang trono sa kanyang katawan. At nang mailabas niya ito ay agad niya itong inilagay sa direksyon kung saan sinabi ni Li Yunfei. Nang nailagay ito ni Xiao Chen kung saan itinuro ni Li Yunfei, ay agad na tinanong ng ating bida si Li Yunfei na kung ano ba talaga ito. Agad naman na sumagot si Li Yunfei na ito ang Jigo Hall. Kasabay din nito ay inutusan niya ang kanyang senior brother na mangyaring umupo sa kanyang trono. Napatingin naman si Xiao Chen kay Li Yunfei dahil wala talaga siyang ideya kung ano ang ibig sabihin nito. Ngunit gayon pa man ay hinayaan niya lamang muna ito at dahan-dahan na lumapit sa trono na hindi binababa ang kanyang bantay dahil hindi pa talaga siya nagtitiwala ng lubos kay Li Yunfei. Nang sandaling makaupo siya sa trono ay bahagya siyang nakaramdam ng kakaibang kapangyarihan. Napasigaw din siya dahil sa labis na kapangyarihan na lumalabas sa trono. Hindi din niya maunawaan kung ano ang kapangyarihan na pumasok sa kanya. Kaya naman tinanong niya na si Li Yunfei na kung ano ba talaga ang kapangyarihan na ito. Sinabihan naman siya ni Li Yunfei na tumutok lamang ang senior brother sa pagtanggap ng kapangyarihan ng High Hall. Nang marinig naman ni Xiao Chen ang sinabi ni Li Yunfei ay bahagya niyang ikanalma ang kanyang sarili. Ngunit sa loob-loob niya ay hindi niya talaga batid ang malakas na puwersa ng kapangyarihan. Nagpatuloy ang kaganapan at habang tumatagal ay lalong lumalakas ang kapangyarihan na lumalabas sa trono. Sa isip-isip din ni Li Yunfei habang kanyang pinagmamasdan ang kanyang senior brother na kung hindi dahil sa Bone Dragon na ito, naibigay niya sana kay Xiao Chen ang lahat ng kapangyarihan ng Supreme Hall sa sandaling ito. Dagdag pa niya sa ganitong paraan maaari kang makakuha ng hindi pa nagagawang kapangyarihan. Ngunit napabuntong hininga din siya at kanyang sinabi na sa kasamaang palad ay may problema pa sila. Muli namang ibinalik ang eksena kay Xiao Chen at sa puntong ito ay naramdaman ni Xiao Chen na ang kanyang Taiko Quenching Body ay nagsisimula ng tumaas ang antas. Makalipas ang ilang sandali ay napatayo siya habang nagugulat. Dahil sa talagang nakalusot na siya sa ikatlong antas ng huling ikasyam ng yugto. Natuwa naman si Li Yunfei nang makita niya ito kaya't kanyang sinabi na sa sandaling ito, ang iyong cultivation ay nakalusot na sa triple realm ng immortalidad. Dagdag pa niya na kahit hindi nila mapatay ang Bone Dragon, kaya pa rin nila itong talunin. Samantala muling bumalik sa pag-upo si Xiao Chen at naging seryoso ito. Sinabihan niya si Li Yunfei na dapat mayroon ka ring kapangyarihan ng kataas-taasang bulwagan,
Sinadya mo bang patayin kita noon pa? Sa katunayan, sa iyong kasalukuyang antas, hindi ako ang iyong kalaban. Tumayo din si Xiao Chen at seryoso niyang tinanong si Li Yunfei na kung ilan pang mga sekreto ang tinatago nito mula sa kanya. Nang marinig naman ito ni Li Yunfei ay napangiti siya dahil mukhang makikinig na sa kanya ang kanyang senior brother. Muling nagsalita si Xiao Chen na may isa pa siyang gustong itanong sa kanya, dahil mayroon siyang pinakamataas na bulwagan sa loob niya, at isang rebulto. Ngunit sa punto namang ito ay walang kamalay-malay ang lahat na inilabas na sila sa Jigo Hall. Kaya naman may isang atake mula sa White Bone Dragon na malapit nang tumama sa kanila. Sa kabutihang palad ay napansin ito ni Xiao Chen kaya naman binalaan niya si Li Yunfei. Agad naman na napalingon si Li Yunfei at nakita niya ang malakas na atake na malapit nang tumama sa kanila. Agad silang umiwas sa atake bago pa man ito tumama sa kanila. Napalingon din silang dalawa kung anong nangyari sa kanilang mga nasasakupan, nang makita nila ito ay nagulat sila. Sa puntong ito ay nakahandusay na ang kani-kanilang nasasakupan sa sahig. Nagalit din ang ating bida ng sobra dahil sa mukhang malubha ang lagay ng kanyang kaibigan. Kahit na nahihirapan ay binalaan niya si Xiao Chen na mag-iingat ito. Pinuri naman ng isa pang greedy wolf ang kanyang mga kasama sa magandang mga nagawa nito. Napatingin naman ang dalawa sa kanilang Venerable Yunfei. Sa puntong ito ay naglabas ng aura ang dalawa at sabay na sinabi ni Li Yunfei na hayaan na nila ang White Bone Dragon sa kanila ng kanyang senior brother. Napalingon naman ang White Bone Dragon sa dalawa ng seryoso at naramdaman din niya ang pagbabago ng lakas ni Xiao Chen. Samantala iniangat naman ni Li Yunfei ang kanyang kamay. At biglang nagliwanag ang katawan ng mga nilalang dahil dito. Matapos ang ginawa ni Li Yunfei ay agad na pumasok sa katawan niya ang mga nilalang. Lumipad naman ang White Bone Dragon habang nakatingin kay Xiao Chen. At sabay niyang sinabi na sa maikling panahon, ang iyong cultivation ay bumuti ng isa pang yugto, ngunit ito lamang ay isang nunal ng langgam sa Triple Immortal Realm. Sinabihan naman ni Li Yunfei ang kanyang senior brother na gamitin nila ang kanilang pinagsamang atake upang talunin ang White Bone Dragon na maibalik sa labas ng domain. Napangiti naman si Xiao Chen nang marinig niya ang sinabi ni Li Yunfei at kanyang sinabi na sa hindi inaasahan, may mga pagkakataon na maibabahagi natin sa iyo ang hakbang na ito. Matapos ang kanilang maikling pag-uusap ay agad na naghanda silang dalawa upang gamitin ang kanilang pinagsamang atake. Dahil nakarating ka na sa part na ito ay inaanyayahan kita na pindutin ang like at mag-subscribe at i-on ang notification bell. At kung gusto mo naman na suportahan ng matindi ang bidang hangal na ito ay maaari mo ding pindutin ang super thanks sa ibaba para mas lalong ganahan ang hangal na ito. Maraming salamat mga bida. Nang makita naman ng White Bone Dragon ang ginagawa ng dalawa ay sinabihan niya ito na isa itong walang kwentang pagsisikap. Ngunit hindi naman pinansin ng dalawa ang sinasabi ng White Bone Dragon at nagpatuloy lamang sila sa kanilang ginagawa. Makalipas pa ang ilang sandali ay lumalaki na ang aurang pinagsama ng dalawa. At dahil dito ay nagkakaroon ng bahagyang pagyanig ng lugar. Kaya naman bahagyang namanghana ang White Bone Dragon. Sa sandali namang ito ay natapos na ang dalawa sa kanilang paghahanda. Sinabihan din ni Xiao Chen ang White Bone Dragon na maghanda ito. At ang atakeng ito ay tinatawag ng dalawa na Teiku Kill Feast, kasabay din ito ay pinakawalan na ng dalawa ang kanilang atake. Dahil dito ay sumambulat sa harapan ng White Bone Dragon ang malaking bilog na aura. Agad na gumawa ng atake si Li Yunfei na nagawa namang iwasan ng White Bone Dragon. Tinuwanan din niya si Li Yunfei na ang bilis nito ay masyado pa ding mabagal. Ngunit sinabihan naman siya ni Li Yunfei na ang extraterrestrial na nilalang ay talagang isang tanga. Nagtaka naman ang White Bone Dragon sa kumpiyansa ni Li Yunfei. Ngunit ang kanyang pagtataka ay napalitan ng pangamba dahil naramdaman niya ang malakas na aura sa kanyang likuran. Kaya naman agad siyang napalingon sa kanyang likuran at dito ay sumambulat sa kanya ang atake ng dalawa na hindi pala nawala bagkus ay nasa likod niya na ito at patuloy na lumalaki. Kaya naman sa sandaling ito ay nasabi na lang niya na hindi ito maganda. Ngunit huli na dahil kinapitan na siya ng malaking bilog na aura. Sa puntong ito ay hindi na magawang makagalaw ng White Bone Dragon Young Master sa kanyang sitwasyon. Kaya naman napamura na lamang siya sa sangkatauhan na kasuklam-suklam at walang hiya. Agad naman na nilapitan siya ni Xiao Chen ng may seryosong ekspresyon. Sinabihan din niya ang Young Master na dragon na bumalik na ito sa kanyang pinanggalingan.
Kasabay din nito ay inihanda na ni Xiao Chen ang kanyang atake. At nang matapos ang kanyang paghahanda ay kanya na itong pinakawalan. Sa lakas din ng atake ni Xiao Chen ay tumilapon ang Young Master na Dragon habang naiinis kay Xiao Chen. Napasigaw na lamang ang Young Master na Dragon habang kanyang sinasabi na kaya niyang iwasan minsan, pero hindi niya na ito ngayon maiiwasan. Sa puntong ito ay nilamon na siya ng malaking aura, at makalipas pa ang ilang sandali ay tuluyan na itong naglaho sa loob ng malaking aurang bilog. Dahan-dahan na din na nawawala ang bilog na aura. Napabuntong hininga naman si Xiao Chen nang makita niyang natapos din ang kanilang problema. Kaya naman agad niya nang itinuon ang kanyang tingin kay Li Yunfei at sabay niya itong sinabi na ngayon ay oras na para magpaliwanag ito ng maayos sa kanya. Agad naman na sumang-ayon si Li Yunfei at sinabihan niya si Xiao Chen na magtungo sila sa ibang lugar. Agad na lumipad si Li Yunfei at sinabihan niya ang ating bida na sundan siya nito. Bahagya namang naging seryoso si Xiao Chen sa sandaling ito. Ngunit upang malaman ang katotohanan ay agad niyang sinundan si Li Yunfei. Makalipas ang ilang sandali ay inilipat na ang eksena sa isang mansyon na kung saan nandito na din ang dalawa. Sa loob ng mansyon ay nagkaroon ng bahagyang katahimikan nang muli silang magharap. Inilabas naman ni Li Yunfei si Black na may malubhang pinsala. Nang makita naman ito ni Xiao Chen ay agad niya itong kinuha habang nag-aalala sa kanyang kaibigan. Sinabihan din ni Xiao Chen si Black na Arfai nito ang kapangyarihan na ibibigay niya. Ginawa naman agad ni Black ang sinabi ng kanyang kaibigan. At nang matapos nitong marify ng kapangyarihan na ibinigay ni Xiao Chen ay agad na bumalik ang lakas nito.